Mga kwento ni Felmo. Ipinainom nga yun ni Mang Jerome kay Annalisa. Makikita sa babae na parang nasasarapan sa inumin. Inubos kasi kagad ang tubig noon. Matapos noon ay bigla na lamang sumirit ng takbo palabas ng bahay si Annalisa. Nagtaka mag-asawa. Sinundan pa ni Mang Jerome, pero ang lolo ko ay kalmado lang at nakangiti habang tumatango. Sumunod na rin ako. Doon ko nasilayan si Annalisa. Hinahapuhap ang likod ng tatay niya habang sumusuka noon. Nakita ko ang inilabas ng babae. Hindi kulay dilaw kung hindi kulay pula. May mga maliliit na salagubang at garapata pa. Ang lulusog ng garapata na yon. Bukod pa diyan ay hindi pang karaniwan ng laki. Halos sing laki ng ubas ang bawat isa. Si Mang Jerome ay nakatulala lamang at hindi nagsasalita. Wari ba'y gulat na gulat ito habang minamasdan ng nagkalat na sinuka nun. Kinulam ang anak mo. May halong barang. Marahil may kagalit kayo. Isipin niyo ang taong posibleng may gawa nito. At kung meron man, siya ang nagpakulam nun. Ikaw kasi Jerome, masyado ka mapusok. Malay mo, nakapanakit ka pala ng tao. Wika ng Lolo Ethan. Wala namang sinabi si Jerome. Nanatili itong nakatulala. Yung asawa naman nang makita ang mga gumagapang mula sa sinuka ni Annalisa, napaupo ito sa may sahig at napahawak sa kanyang dibdib nun. Ang kulay pulang yan, dugo niya yan. Mga kinain niya ng mga insekto sa loob ng katawan ng anak niyo. Kung hindi na palabas ang mga yan, siguro, 1 linggo mula ngayon, wala na si Annalisa. Dagdag pa ni Lolo, magaling na si Annalisa. At kung may pinsala mang tinamo sa tiyan dulot ng malupit na barang, maghihilom ito dahil sa gamot na ininom ni Annalisa noon. Matapos makapagsalita ni Lolo, bigla na lamang humagulgol ng iyak itong si Mang Jerome. Lumapit kay Lolo Ethan at sinabing baka umano dahil ito sa kanyang ginawang kabulastugan. Nang babae si Mang Jerome at napabuntisan ito. Hindi alam ng kanyang asawa at anak. Ganoon na lamang ang pagkagulat ko noon. Narinig kong malinaw ang mga katagang yon. Hindi ka ila sa akin, Jerome. Imposible namang walang malalim na dahilan para gawan kayo na masama, di ba? Mabuti siguro harapin mo ang problema mo. Nakang akin, sapat nang napagaling ko ang anak mo. Pero sa'yo, wala na ako maitutulong pa. Alam mo bang malas ang ganyang gawain? Ikaw nang bahala, Jerome. Basta alam kong hindi titigil yung kukulam. Kung ako sa'yo ay harapin ko ang problema ko, isiwalat mo sa asawa mo ang lahat. Huwag sa akin. Bueno, pwede na kayong umuwi. Wika ni Lolo at parang galit ito. Napatango na lamang si Mang Jerome. Hindi na dumagdag pa ang Lolo. Kagad itong pumasok ng bahay at nagtungo doon sa likuran. Ewan ko lamang kung bakit nagpantig ang tenga ko sa mga banggit ni Mang Jerome. Nabati lang siguro ng simpatsya ko dahil ito din ay nangyari sa pamilya namin noon. Balik tayo sa kwento. Umuwi nga sila Mang Jerome. Pero bago mangyari yon, nakiusap siya kay Lolo na huwag ipagsabi sa iba ang lihim niya. Hindi ito kinibuan ni Lolo Ethan. Tumango lamang at kunwaring abala. Matapos makaalis ng pamilya ay nag-usap si Lolo at Lola. Kung si Jerome umano ang magpapagamot, hindi nila tutulungan. Hahayaan nilang mamatay ito. Walang hiya palang Jerome na yan, ano?
Nadami pa ang kanyang anak sa pinagagagawa niya. Anong gusto mo? Tayo na lang ang pumatay para tapos na ang lahat. Pwede naman nating utusan yung kaibigan mo. Huwag tayong makialam. Natitiyak akong dala lang yan ang bugso ng damdamin mo. Marahil dulot ng nangyari sa ating anak na si Rene. Hayaan mo na lang. Basta yung sinabi ko sa'yo, yun lamang ang gagawin natin. Nakakasiguro akong may magkakasakit ulit sa kanila pero kapag si Jerome na, huwag na nating pakialaman. Paliwanag ng lolo nun. Makalipas ang ilang araw, naging sunod-sunod na ang dumadating na pasyente. Medyo nag-alangan na ang lolo gawa ng hindi niya gustong magpakatanyag nun. Matatawag niyang albularyo ang sarili. Ito ay dahil sa kakayanan niyang manggamot ng tao. May mangilan-ngilan daw pero kadalasan ng mga kakilala lang din ni lolo nun. Pero ngayon, ang bumibisita sa bahay, taga malayong lugar na. Marahil na ipagsabi na mag-asawang si Jerome at Norma ang ginawa ng lolo at lola nun. Magpaganon pa man ay pinaunlakan na lamang ng lolo. Total, hindi naman mga malalang sakit yon. Hindi nga lang pangkaraniwan pero yun lang, simpleng bati at lagnat. May mga ilang pasyenteng nakikita akong hinang-hinana. Pero ang sabi ng lolo'y nabati lamang daw yon. Pero habang tumatagal, napapansin ko kay lolo na parang pahina na rin ang pahina ang katawan. Maging si lola, naging masakitin na rin. Kung hindi ubo, sipon naman. Tapos nilalagnat. Hanggang sa sinusumpong na ng rayuma ang lolo noon. Tapos ay paika-ika na ito kung maglakad. Pero kapag walang pasyente, nagiging maliksi ang lolo at lola. Nagpahihinalaan ko pa nga na baka alibay lamang ito para makaiwas sa panggamot. Pero may nalaman ako. Isang hapon yon. Nagpakita sa akin ang nuno at kinakawayan ako nito. Lumapit naman ako at hindi ko alam kung anong sadya niya. Warren, pakisabihan ng lolo mo na huwag gagamutin ng mga taong may sakit dulot ng pag-aabuso sa katawan. Yung tipong nasa bingit na ng kamatayan. Wika ni Ago. Matapos ko yung marinig ay kaagad akong nagtanong kung bakit. Ayon sa elemento, ang sakit daw na parusa mula sa lumika. Hindi dapat ginagamot. Dahil ang balik nito ay sa katawan umano ng lolo ko. Maging ang lola ay maaapektuhan din umano. Mabuti na lamang nakaalalay si Agu kung kaya napapagaling niya ang karamdaman ng dalawa. Pero nag-aalala si Agu noon. Baka kasi dumating sa punto na hindi natatalabang kanyang panggagamot kila lola at lolo. Baka bigyan na ito ng limitasyon na lumika. Lalo pat kapag ang tao ay nakaakda na para sunduin ni kamatayan. Pero pinigilan ng dalawang matanda. Ang gawain kasing ito ay hindi na patas at hindi na para sa mabuti, kung hindi para na sa kasamaan. Kumbaga, kinukonsinti na ng lolo at lola ang mga taong abusado. Ang sabi naman ng lolo ko sa akin, bati lang daw eh. Yung nakita ko parang mamatay na eh. Bati daw yun. Hindi. Sakit yon. Dulot ng pag-aabuso sa katawan. Mali ang ginagawang pagtulong ng lolo at lola mo. Sinabihan ko na si Tata Arabol patungkol dito. Pero ayaw makinig sa akin ng lolo mo. Napapaisip ako noon sa sinabi ng Ago. Alam kong totoo ang sinasabi niya. Ang nilalang sa ibang dimensyon, iisa lamang ang lumika. Naniniwala akong masama nga ang pagtulong sa taong hindi tinutulungan ng sarili. Nabilib na sana ako sa prinsipyo ni lolo at lola nung sitahin nila si Mang Jerome. Pero taliwas pa rin pala. Tumutulong si lolo sa taong hindi karapat-dapat tulungan. Magpaganon pa man,
Labas na ako doon. Ang tanging magagawa ko lang ay ang abisuhan si Lolo na delikado ang ginagawa niyang panggagamot. Makalipas ng ilang araw, may nagpapagamot pa rin pero binabantayan ko na. Sinusuri ko ang kalagayan. Sa kabutihang palad ay wala naman akong nakikitang may malubhang sakit noon. Si tatay ay napili na ring tumulong. Ito ay dahil nalaman din ng tatay Rene ang babala ni Ago. Hanggang sa bumalik bigla itong si Mang Jerome. Mag-isa na lamang at hindi na kasama ang pamilya. Sa pagkakaalala ko noon ay Biyernes yun ng gabi. Kaarawan ko kasi yun kaya marka na sa isip ko. Para bang sinadya ng tadhana. Kung kailan may kaarawan sa miyembro ng pamilya, doon din dumadating ang matinding pagsubok. Paano ba naman kasi ay kaarawan din yun ng tiyo ng dumating sila Mang Jerome kasama ang may sakit na anak, diba? Pagkabungad pa lamang sa pintuan, alam ko na ang pakay ng tao. Si Mang Jerome, para ng patay. Sobrang putla at hupyak ang muka. Maliban pa diyan, sobrang laki ng pagbagsak ng katawan niya. Kung noon ay malusog, ngayon ay parang may sakit sa baga nun. Magandang gabi. Si Ethan nandyan ba? Wika ni Mang Jerome. Umupo ito sa harang ng beranda. Hindi kaagad ako nakasagot. Tinitignan ko siyang maigi dahil parang matutumba na. Kamuntikan pang ang malaglag yon. Nasa likod po. Sandali lang at pupuntahan ko. Mabilis akong tumakbo patungo sa may likuran. Nakita ko ang lolo na nakaupo sa gilid ng kusina. Seryoso ang mukha at halatang nag-iisip ng malalim. Hindi pa man ako nagsasalita ay bigla na lang. Pupuntahan ko na lang mamaya. Sabi ko na babalik din. Nagtataka man ako noon kung bakit alam ng lolo na dumating si Mang Jerome pero hindi ko na lamang ito tinanong. Bagkos ay sinabi ko sa kanya ang babala ni Ago. Lo, mabuti siguro wag niyo na lang gamutin. Alam ko magpapagamot si Mang Jerome Halata naman Panindigan niyo na lang po yung prinsipyo niyong sinabi sa kanya. Nasabi ko naman na sa yung dahilan. Pero hindi nagsalita ang lolo. Maya-maya tumayo na ito at naglakad patungo sa beranda. Si Lola noon ay nakikita kong nasa hagdan. Nakasilip ito at halatang galit. Sumunod kaagad ako kay Lolo noon. Tinabihan niya si Mang Jerome. Ang sabi ng lolo ay hindi siya nagkamali ng hinala. Pinagsabihan si Mang Jerome. Dapat umano ay hinarap nito ang problema. Hindi nakinig sa kanya kaya nagkaganon. Naiintindihan kita, Ethan. Sinubukan kong ayusin pero hindi ko nakita pa ang babaeng napabuntisan ko Alam na rin na asawa ko yung lahat. Nag-away kami pero hindi niya ako iniwan. Pinatawad niya ako, Ethan. Maaari bang magpatulong? Alam kong ayaw mo na akong gamutin. Ang pinunta ko dito ay hindi para sa sarili ko kundi para sa pamilya ko. Gusto ko pang mabuhay at magbago. Pwede mo ba akong pagbigyan? Napabuntong hininga si Lolo Ethan nun. Hindi kaagad nakapagsalita. Wari ba'y nabati ang konsensya sa mga sinabi ni Mang Jerome. Maging ako noon nagalit kay Mang Jerome. Tinamaan din ako ng konsensya. Nakaramdam pa nga ako ng pagkainggit dahil bagamat nagkaroon ng subok sa kanilang pamilya, nanatiling buo ang mga ito. Hindi katulad kung wala ng nanay at sumama sa iba. Naiyak ako nun. Wari ba'y walang bahala na ako sa babala ni Ago. Kagad ko ding napagtanto na hindi pala biro ang maging albularyo. Mapasanhiman sa kulam o sakit na normal na karamdaman dahil sa pagiging abusado nun. Kapag nakiusap ang tao, mapapaisip ka talaga at maaaring mabasag ang prinsipyo mo.
Magagalingin kita pero sa ibang paraan. Pumasok ka sa loob. Apo, sumama ka sa akin. Mungkahi ng lolo. Hindi ko alam kung anong gagawin ni lolo, partikular na sa sinabi nitong pagagalingin sa ibang paraan. Bagamat may agam-agam, tumango na lamang ako at kagad sumunod sa kanya. Patungo kami sa likod ng bahay nun. Alam kong pupuntahan namin si Ago. Hanggang sa makarating kami sa likod ng bahay. Doon nagpakita kaagad si Ago na animoy alam na nito ang sadya namin. Akala ko noon ay pupunta kami sa mundo ng mga engkanto. Kaso, Ago, pwede bang mautusan ng mga kauri mo? Tanong ng lolo. Kagad naman nagtanong si Ago kung para saan. Hanggang sa sinabi ni lolo na gagamitin niya ang ibang nuno para ipapatay ang mangkukulam. Ito yung kumukulam ngayon kay Mang Jerome. Nabigla ako noon. Taliwas sa inaasahan kong nangyari. Ngumiti si Ago at sinabing matalino daw si Lolo Ethan kahit matanda na. Tama umano ang desisyon ng lolo. Nautakan ni lolo ang tadhanang pagkamatay ni Mang Jerome. Maiiwasan din ni Lolo Ethan ang pagkalagay sa bingit ng kamatayan. Nararamdaman na kasi ni Ago na kapag nagpatuloy pa si Lolo Ethan sa maling pagtulong nito, mamamatay na siya. Ayon kay Ago, kung sakaling pinagaling ni Lolo Ethan si Ago sa pamamagitan ng tipikal na gamutan bilang albularyo, mapapasama pa ang kalalabasan. Paano ba naman kasi? Ang naging sanhi ng sakit ay pagiging babaero ni Jerome at kasalanan niya ito. Pero dahil sa pa siyang papatay ng mangkukulam, magiging mabuti ang kalalabasan. Sapagkat ang mangkukulam ay maaari pang manalasa sa ibang tao anumang oras. Demonyo ang mangkukulam dahil ang pinagmulan nito ay hukluban na sumamba sa kadiliman. Lihitimong pagtulong ito ni Lolo Ethan na naayon sa batayan ng lumikha. Bakit hindi na lang ako ang utusan mo, Tata Arabol? Wala ka namang hiya eh. Ako na lang. Kunwari ka pa. Banat ng nilalang na yon. Napangiti na lamang noon si Lolo, habang ako naman ay pinili kong manahimik at pinigilang matawa. Alam mo na kung saan matatagpuan namang kukulam, Ago. Hindi na kailang samahan ka pa. Pwede ka nang umalis. Di sana diniretso mo na lang na ako, di ba? May paligoy-ligoy ka pa eh. Ako naman talaga ang uutusan mo. Kailan ka ba nangingi ng tulong sa mga kauri ko? Ikaw talaga, Tata Arabol. Teka, bakit sinama mo dito ang apo mo? May iba kaming gagawin. Hindi dahil sa'yo kaya sinama ko siya. O syusero ka rin. Sige at kumilos ka na. Mungkahin ng lolo na animoy nag-utos ito ng katiwala. Napapailing na lamang ako noon. Magpaganon pa man ay naroon din ang pagkamangha ko na pwede palang utusan ng nilalang ng ganoon lamang kadali. At hindi man lamang ito nagrereklamo. Lo, ano pong gagawin ni Ago? Paano niya papatay niyo mangkukulam? Tanong ko kay lolo. Titig lang. Titig lang, apo. Ganyan pumatay ang uri ni Ago. Nga pala, matagal ko nang hindi sinasabi sa iyo ito. Ang mga nuno ay nabibilang sa angka ng mga duwende. Literal na duwende talaga. Pero may magkakaibang uri kasi ng duwende. May abiyo o biyo, sadsad, tagbalay, lilungan at marami pang iba. Pero hindi lahat ng duwende ay maliliit. May malaki din kagaya ng abiyo. Pero ang pinakamalupit sa kanila, itong tagbalay. Medyo na-curious ako sa tagbalay. Kaya natanong ko ang lolo sa kung ano bang klaseng duwende ang tagbalay nun. Ayon sa kanya, ito umano ang tipikal na nakikisalamuha sa mga tao. Kumbaga, nakikitira din sa bahay. Pero hindi lang nag-iisa.
Madalas sa grupo ang tagbalay at ang bawat isa ay may kanya-kanyang ugali. Depende ito sa kung anong kulay. May kulay pula daw kasi, dilaw, puti, asul at itim. Ang pinakamasama ang pula at itim. At ito ang nabanggit ng lolo na pinakamalupit sa lahat ng uri ng dewende. Kung nabati ng mga ito ang isang tao ay hindi na maaagapan pa. Kahit pa ipagamot sa albularyo, kaagad mamamatay. Kumaga, hindi nadadala sa pakikiusap. Balik tayo sa sitwasyon namin ni Lolo noon. Matapos niya makapagpaliwanag ay nagmungkahi ang Lolo Ethan na sundan ko siya. Nagtungo kami doon sa liblib na lugar. Kinilabutan ako. Gawa ng sobrang dilim doon at alam ko sa sarili kong may nakatirang nilalang bukod sa mga kauri ni Ago. Hanggang sa huminto kami ng lolo sa isang malawak na espasyo. Pero walang kabahayan doon. Ang nakapalibot lamang ay kakahuyan. Sa gitna, nagtungo si lolo doon. Akala ko ay kung anong ginagawa. Nakatayo lamang kasi siya na tila may pinapakiramdaman. Tapos bigla na lamang umupo at may kinalakal sa lupa. Lumapit naman ako. Dito ay nakita ko ang bagay na pahaba nun. Madilim kasi noon kaya hindi ko maidetalye. Nang umuwi kami ng bahay, doon ko nakita ito, nakabalot sa tela at parang sinturon. Siyempre nagtaka kagad ako. Tanong ko pa sa sarili ko ay kung ano namang meron sa sinturon na yon. Nakita ko kasi ang lolo na sobrang seryoso ng mukha. Hindi naman mahaba masyado ang sinturon. Hindi kagaya ng tipikal na malalaki. Parang itong sinturon ng maliit na bata eh. Ito ang arabol. Ito ang sinturong arabol na binigay sa akin ni Ago. Napanganga ko nun. Hindi ako makapaniwala. Sinturon daw ni Ago yun. Kaya pala maliit lang. At ang sinturong ito ang tawag na arabol. Kaya pala binansagan si lolo na Tata Arabol. Dagdag ng lolo, ang sinturon daw ay sumasagisag ng pagiging hari. Kaya siya sinusunod ng mga kauri ni Ago dahil dito. Pero hindi niya nilalagay sa bahay gawa ng malas umano kapag nilagay sa bahay ang sinturon na yon. Dapat ay itago lamang ito sa kung saan walang makakakitang iba. Sa pagpapatuloy ng salaysay ni lolo, yung lupain umano na pinagtaguan ay pagmamay-ari niya yon. At napakaraming kababalagang nangyari doon kaya walang nangahas na gumala. Maliban na lamang sa dayo na walang alam patungkol sa lugar na yon. Akala ko, nasagot na lahat ng mga katanungan sa isipan ko. Meron pa pala akong matutuklasan. Marahil ay pinapaalam sa akin ng lolo ang lahat. Dahil nga sa kanya ako ang tagasunod niya. Pero ang totoo, sa mga sandaling yun ay pinag-iisipan ko pang maigi. Maya-maya ay nilagay ng lolo ang maliit na sinturon sa kanyang paa. Hindi naman makikita ito dahil natatabunan ng salawal. Nagtanong ako kung bakit niya naman sinuot pero pag-aanda lamang sa maaaring mangyari, apo. Di ba nga, papatayin ko ang mangkukulam. Alam mo na siguro kung anong kalalabasan matapos nun. Siyempre, isang katutak na subok. Malamang sa malamang, malalaman ng mga kaanak ko kaibigan ng mangkukulam ang gagawin kong hakbang. Ang masaklap kapag ang kaanak o kaibigan ay isa ding mangkukulam. Hindi malayong matutuklasan nila dahil walang imposible sa mangkukulam, apo. Demonyo ang sinasandalin nila. Itatak mo yan sa isip mo. Ilang sandali lang ay pinuntahan na niya si Mang Jerome. Nakita ko si Mang Jerome na nakahiga na sa beranda. Nakatulog sa kakaantay. Umupo ang lolo at dito sinabi niyang
Patay na umano yon. Nanlaki ang mga mata ko sa mga sinabi yun ni Lolo. Kagad akong lumapit kay Mang Jerome. Tiningnan ko ang mukha pero tulog naman, hindi patay. Kaya noon ay sinabi ko kay Lolo na buhay pa naman si Mang Jerome. Sino ba nagsabing siya ang namatay? Parang umupo lang ako dito at may nabanggit na salitang patay. Siya na kaagad. Ang tinutukoy ko, ang mangkukulam. Nakabalik na si Ago at malamang sa malamang ay noroon na siya sa may likuran. Paliwanag ni Lolo noon. Nahiya na lamang ako sa ginawa kong yun. Masyado lang akong nag-iisip kaya akala ko itong si Mang Jerome na ang patay. Muli, nagsalita ang Lolo. Ayon dito ay gagaling na daw si Mang Jerome. Hayaan lamang nila ito at huwag paunlakan ng tulong. Hindi para sa kanya ang pagpatay sa mangkukulam, kung hindi sa mga taong posible pang maging biktima nito. Hindi na lamang ako nagsalita noon. Pinili ko na lamang magpahinga kasi malalim na ang gabi. Kinabukasan, wala na si Mang Jerome. Nagtanong ako kung kailan ito umalis. Ang sabi naman ng Lolo ay madaling araw. Sirit pa umano sa kwitis ang paglalakad. Malakas na ang pangangatawan. Napansin ko sa salawal ng Lolo na bumabakat pa rin yung sinturon. Batid kong hindi niya ito tatanggalin. Sa araw na yon, si Tatay Rene ay abala sa kalilibot sa bahay, maging ang Lola Pilang. Yan bang tila nagmamasid? Habang si Lolo naman ay naroroon sa itaas, nakatambay sa beranda sa ikalawang palapag ng bahay. Kahit hindi ko man itanong pero alam ko na kung bakit sila abala. Ito ay dahil sa pagkamatay ng mangkukulam. Pero ang tanong na naglalaro sa isipan ko noon, para saan naman ang sinturon na nilagay ng Lolo sa kanyang paa? Alam kong arabol ito pero hindi ko alam kung bakit niya sinuot yon. Magpaganon pa man, hindi ko na muna pinagtuunan ng pansin. Sa halip ay pinili kong magmatsyag na lamang muna. Inabot na lamang ng hapon ay wala namang kakaiba. Hanggang sa kinagabihan. May dumating na matandang babae noon. Kaswal lamang ang kasuotan. Yung tipong aakalain mong taga dito din sa amin. Nasa bulwagan ito ng bahay. Tahimik habang nakikipagtitigan sa Lolo at Lola. Kasalukuyan ako noong nasa sala at nakasilip sa bintana. Sila Lolo ay nasa beranda. Habang ang tatay ko naman ay nasa labas din ng bahay, pero sa bahaging madilim. Nakamasid din si Tatay Rene. Dala ng pagkabagabag ay nagtungo ako sa kinalalagyan nila Lolo. Pero sinita ako at sinabing pumasok umano ako ng bahay. Sa mga sandaling yon, alam ko nang may hindi magandang nangyayari. Lalo pat sa tono ng pananalita ng Lolo ay medyo may kabigatan yon. Sa kabila ng pagsita sa akin ng Lolo ay hindi ako pumasok ng bahay. Hindi ko siya pinapansin. Galit na ang Lolo pero nanatili pa rin ako. Gusto ko talagang matunghayan ang nangyayari. Hanggang sa bigla na lamang nagsalita ang matandang babae. Kalmado lamang ito pero may punto ang bawat kataga. Ikaw ba si Ethan? Magandang gabi sa'yo. Dapat hinayaan mo na lamang mamatay si Jerome. Bago ka gumawa ng hakbang ay dapat inalam mo muna ang sitwasyon. Mabait ang anak ko at napilitan lamang siyang pasukin ng pagiging mangkukulam dahil kay Jerome. Niloko siya ni Jerome. Nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Kagad kong naintindihan ang sinasabi ng matanda. Ang mangkukulam ay walang iba, kundi ang napagbuntisan ni Jerome noon. Si Lolo nang marinig ang mga sinabi ng matandang babae, napabitaw ng mabigat na salita. Maging si Lola ay galit na galit.
Ang buong akala kasi namin talaga noon, ibang tao ang mangkukulam at napag-utusan lamang ito. Sinabi ko naman na sa iyo, Ethan, na maaaring ang babae din ni Jerome ang kumukulam. Hindi ka kasi nakikinig sa akin, sabi ni Lola Pilang. Sino bang nakakaalam dun, Pilang? Malay ko ba iisang tao lang pala. Diyos mio, dapat si Jerome na lang ang pinatay. Wari ko pa, pinagsakluban kami ng langit at lupa nun. Para kaming sinampal ng konsensya at kahihiyan. Damay na ako doon. Muling nagsalita ang matandang babae. Pero sa puntong ito ay naririnig ko nang umiiyak yon. Nakayuko at halatang sobrang nalungkot. Hindi lahat ng pumapasok sa kasamaan literal na masamang tao. Ang iba, napipilitan lang dahil sa pagnanais magkaroon ng hustisya. Yun lang ang sadya ko. Ang ipaabot sa inyo ang balitang maling tao ang pinatay nyo. Sana naman maging pangaral sa inyo ito. Matapos noon ay umalis na ang matandang babae. Hindi man lamang ito nagpakilala. Basta bagsak ang balikat habang papalayo. Si Lolo, napaupo sa biranda, habang ang lola naman ay pumasok ng bahay at halatang dismayado. Kakausapin ko sana ang lolo pero pinili kong hayaan na lamang. Alam kong galit at baka ako pa ang mapagbuntungan nun. Bagkos ay nagtungo ako sa likod ng bahay. Hinanap ko si Ago. Tinawag ko pero hindi nagpapakita sa akin nun. Hanggang sa nagtungo na ako doon sa puno ng Madre de Cacao. Nakita ko si Ago na nakaupo sa ugat ng puno habang nakatingin sa malayo. Hindi may pagkakaila na alam na din ni Ago ang nangyari. Makikita naman sa mukha na may problema. Napapailing na lamang ako noon dahil maging ang nilalang pala, may sariling damdamin din. Maya-maya pa'y nagsalita si Ago. Mali umano ang pagpapasya nila. Yung akala nilang mangkukulam na masama ay hindi pala talaga masama. At dahil dito ay naging taliwas na ang lahat. Si Lolo Ethan umano ang maaaring mapahamak nun. Itong subok sa buhay na kailangan mong pumili. Ang problema, hindi na pag-isipang maigi. Basta-basta na lang nagpapasya. Mabuting tao ang pinatay ng lolo mo. At asahan mong ilang araw mula ngayon, may mangyayari sa kanya. Hindi ako nakapagsalita sa wingika niya. Wala naman akong dapat pang sabihin dahil kapwa naman namin inamin ang pagkakamali. Makalipas ang 2 linggo, namatay si Lolo Ethan. Ang naging sanhi nito ay malubhang rayuma. Labis-labis noon ang pagdadalamhati namin. Si tatay, paulit-ulit akong pinaalalahanan. Sinisisi kasi ni tatay ang nilalang na si Ago. Ayon sa kanya ay marahil pakana ni Ago ang lahat dahil ang pagkakaroon ng abilidad at swerte sa buhay ay may kapalit. Idinaan lamang ni Ago sa ganoong pangyari para hindi halata. Pero ang totoo, ang kapalit talaga nito, buhay ng isang tao. Katulad ko umano ay nagkaroon din ng matinding kuryosidad si Tatay Rene sa pagpatao ng lolo. Napaka-imposible daw kasi ang lahat. Dumulog ang tatay sa napakarami ng bihasa. At dito ay may nalaman siya. Ang mga nuno daw kapag napagbigyan ka sa isang kahilingan, may kapalit ito. Isiniwalat pa sa akin ni tatay na hindi talaga dahil sa nagambala ni lolo ang tirahan ni Ago, kaya sila nagkaroon ng ugnayan. Kung hindi si Lolo Ethan umano, ay isa ng bihasa noon pa man. Maging ang lola, manggagamot din ito. Dalawa silang napakagaling na albularyo, pero kinukubli lamang ang pagkatao. Si tatay, minabuti na ding ikubli ang lihim pero
walang usok na kayang tikupin sa may kamao. Sisingaw din ito at lalantad ang katotohanan. Si Ago, kasama na ang mga alaga ni Lolo. Doon lang ito mismo nakatira sa likod ng bahay. Dahil ito sa mutya na kung tawaging arabol. Ang sinturon ng diwende na hiniling ni Lolo Ethan sa nuno. Ang hindi lamang alam ni Lolo, may kapalit pala ang lahat. Bagamat ako ang napili ng lolo na tagasunod, hindi ko tinanggap. Bagkos ay sinabi ko na lamang sa lola na itapon ang gamit o hindi naman ay ibalik na lamang kay Ago. Kaya pala malas ang gamit na yun sa bahay. Kaya pala pinili ng lolo na ilagay sa ibang lugar. Isa lang ang ibig sabihin. Masama talaga si Ago. Nagbabalat kayo lamang ito. Pero kahit na tinanggihan ko ang kagamitan na yon, nakatakda na pala na ako ang susunod. Ang kulang na lamang ang desisyon ko para tuluyan akong maging Tata Arabol. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Shoutout sa mga bago nating member. Si Izan. Iazan ba or Izan? Happy 1 month kay Romeo Tudas, kay Lana at Maymay. Happy 2nd month kay April Jem, Akma, and Julius Ramos. Happy 4th month Arc Junes Vlog, Jufel Clarin, and kay Lisondra Abalos. Happy 5th month, Emmy Bumatay and Arthur Blas. Happy 6th, Zion. Happy 7th, Elma Kumaki and Jennifer Sanchez. Happy 9th, Steph La Chica. Happy 10th, Tundate Saway. Happy 11th, U2DL. Happy 12, Maribel Lubrigo. Happy 12 din kay Joel Arms and April Belarga. Happy 13th, Beth Binario. Happy 16th, Thomas John. Happy 17th, Hagler Folido. Happy 18th, Jendal77. Happy 19th, Shin and Brendaline De Los Reyes. Happy 20th, Zombie Shaw 125 and Queen Anne Mujado. Happy 21st, Miriam Pilaes. Happy 24th, Luciana Amor. Happy 25th, Irene Dotimas. Happy 26th, Kaspunay. Happy 30th, Maria Andrea Luz Tobianosa and Maya Acera. Happy 32nd, Benji Gallardo. Happy 33rd, Dian 17. Happy 34th, Elise Lucel R. Santa Ines. Happy 36th, Regan Simon and Mr. and Mrs. Channel. Happy 40th, Thes Kitano. Thank you sa mga nag-message naman. Sir, pa-shoutout po sa bago niyong story. From Mirai, or Mirai ba? Tama, Mirai. From Alea May Alvaro. Sir, pa-shoutout. Addict sa mga stories mo. Good day, sir. Pasama po sa shoutout from Payata Silent Listener po at almost 100 plus vids nyo na naka-offline pag walang load or wifi. Tuloy-tuloy pa rin pakikinig. Update po pag na-meet nyo na sila. Bossing Louie at Lazarus. Salamat from Clark John Karabakan. Sir, pa-shoutout naman ako sa story mo. Silent listener mo na ako since pandemic. Until now na may work na ako, naging habit ko na makinig sa mga stories mo. Nakakawala ng antok lang pag mag-isa sa office pag gabi. From Jamaica, Enka. Sir, shoutout sa bago mong story. Makakarating din ako dyan matapos ko lang ang playlist ng 12 Bulitas. Ilang buwan na din akong nakikinig sa mga kwento mo. Last year ko lang kasi nakahilig na makinig sa mga horror stories sa YouTube sa kadahilan ng nasa-stress ako sa work ko. Stress reliever kumbaga, at ngayon ay naging pampaantok ko na rin. By the way, isa pala akong OFW listening all the way from Hong Kong. Shoutout na din sa kasama ko sa bahay na nayanggaw ko na din. Kakapakinig sa inyo. More uploads, sir, and more subscribers po sa channel mo. By the way, nakakapakinig na din ako sa mga bago mong kwento ng mapadaan itong 12 Bulitas na pinapakinggan ko ngayon from So He Min. Sir, makikibati ng happy birthday kina Gemaline at Katya family ng Victoria, Laguna. Tita Emma ng Nasugbu, Batangas. Birthday po nila ngayon, March 26. Sorry po, belated happy birthday. Ngayon ko lang nabasa. Maraming salamat po at more power from your silent listener, Betson ng Dubai. Hello sa'yo, sir.
Hello Sir Seth, silent listener niyo po kaming lagi po kami nakikinig sa inyo, pampatulog niyo po kami gabi-gabi. Pa-shoutout naman po kay John Eric or Erich Lusaw from Stephanie Lagarto. Sir, na-miss ko na yung nakakaakit mong boses, baka pwedeng pa-shoutout ulit sa ate ko na si Ate Rio at Ana Sir at Beverly Topas. Salamat from Buboy Vincent Rio Florido. Sir, silent listener po ako ng mga kwento mo, swabe kasi ng boses mo. Pa-shoutout po Steve Pamilaga. Yung kaibigan ko na sina Jefferson Coriana, Josh Evan Osabel at yung kapatid ko na si Stephanie Pamilaga from Steve Pamilaga. Sir, pa-shoutout po sa bago niyong story. New listener po pero naubos ko na yung 12 bulitas nyo. More to go. Binabalikan ko yung lumang kwento nyo pero isinisingit ko po yung mga bago. From Ray Marlene Benavice. Sir Grieve, hala, please, pag nakita mo na si Sir Louie in person, pwede pong pa-picture mo sila at pa-share po sa amin. Shoutout sa Team Bulitas. Thank you, listener from Pangasinan. Pahay na rin kay Sir Lazarus. Gito na okay na siya from Miss Dragoon. Ay lang mga kagiling, maraming salamat po sa inyo. Alam ko po, araw ng pagninilay ngayon. Yan, maraming salamat pa rin sa pakikinig.